So, totoo na kailangan ma-reach out yung family. Pero alam nyo ba na ang pag-reach out sa family ay part ng will ni Lord? Kasi nga, okay, ulitin ko ha. Sabi dito, uh, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and all Judea. So, Jerusalem. So, pag sinabing Jerusalem in the Old Testament or even in the New Testament, tinutukoy dyan yung family. So, family mo yan. So, actually, dalawang stage yan. Okay, dalawang stage. So, dito sa part 3, ipapaliwanag ko yung dalawang stage. Yung family mo as your Jerusalem ay una, if you believe, you and your household will be saved. So, yung first stage ay saved. Kapag ikaw ay naniwala sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong buong sambahayanan ay maliligtas. So, yun, maliligtas. Kasi nga, bakit? Kasi nga, naramdaman nila yung presence ni Lord through you at na-reach out sila. At naging mga tagasunod ng Panginoon din sila. So, naging disipulo rin sila ng Panginoong Jesus through you. Pero, pag minsan, may iba pang strategy para ma-reach out ang iyong family. So, papaano yun? So, actually, hindi ko nabasahin, pero aware naman kayo sa story na to. Si Lazarus ay may kapatid. Ang kapatid ni Lazarus ay si Mary and Martha. 'Di ba? Okay. So, si Lazarus namatay. So, pinuntahan ni Jesus si Mary at si Martha. Ang tanong, so lalaki si Jesus, 'di ba? Kasi actually, ang discipleship is lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, ganun ang design ng discipleship. Ang lalaki ka, magdi-disciple sa'yo, ay lalaki rin. Kapag babae ka, magdi-disciple sa'yo, babae rin. Pero sa case na to, pinuntahan ni Jesus yung family ni Lazarus. Ngayon, hindi kasi nasulat sa Bible kung sino ang cell group leader ni Lazarus. Probably, part si Lazarus ng 144 ni Jesus. So, possibly kasi yun. So, hindi natin alam kung sino ang cell group leader ni Lazarus. Pero naniniwala ako na nakarating yon kay Jesus na, "Oh Lord, si Lazarus patay na." Yung cell member ko, Lord, na si Lazarus patay na. So, dahil nakarating yun kay Jesus, so pinuntahan ni Jesus yung bahay ni Lazarus. At syempre, andon yung kanyang mga kapatid, si Mary at si Martha. Alam natin yung story, di ba? So, ang revelation dito, alam nyo kung ano? May cell group leader ka. Tapos unbeliever yung mga family member mo. Pwede mong papuntahin yung cell group leader mo sa bahay nyo para ma-reach out. Ma-reach out sino? Yung family member mo. So, hindi yun issue. Ang pagwi-win ng souls o pagre-reach out ay hindi issue kung babae o lalaki yung ang leader mo. So, papapuntahin mo sila o siya sa bahay ninyo para ma-reach out yung iyong family. Kasi nga si Jesus ganun din. Actually, hindi lang unang beses niya ginawa yun. So, naniniwala ako na nung panahon ni Jesus, yung mother-in-law ni Peter, unbeliever. So, naniniwala rin kayo na si Peter, disipulo ng Panginoong Jesus, may mother-in-law siya. At naniniwala ako, unbeliever yun, nagkasakit. So, ganun din ang ginawa ni Jesus. Pinuntahan din. So,
Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Naniniwala ako na experience nila yung miracle. Si Lazarus na experience yung miracle. Si yung mother-in-law ni Peter, na-experience niya rin yung miracle. Naniniwala ako na sila ay na-reach out. So, kahit na yung leader mo lalaki tapos ang i-reach out ay babae, okay lang yun. Bakit? Kasi once na naging silang believer ng Panginoong Hesus, malalaman na rin nila kung ano ang tama sa mali. At kalaunan, i-connect mo sila sa mga leader na babae. Kung babae yung rin na-reach out, i-connect mo rin sila sa leader na babae. Kung lalaki o yung tatay yung na-reach out, naniniwala ko yung mother-in-law, syempre may asawa din yun. Di ba? So, naniniwala ako na yung father-in-law ni Peter ay na-reach out din. Hindi lang yung mother-in-law, kundi yung buong family ng ng asawa ni Peter ay na-reach out din during those times. So, bagamat hindi ganun, pero kung i-imaginein mo na nandun ka sa senaryong yaon, magiging believer ka talaga. Kasi nga nakita mo yung miracle. Lalo na kung nandun ka sa era ni Lazarus. Alam mo naman kapitbahay ka tapos aware ka namatay si Lazarus tapos nakita mo na buhay ulit. Imposibleng hindi ka maging believer, di ba? So, mayroong strategy na tinatawag na house visitation. Kaya kayo mga leader, gusto nyong i-reach out ang mga family member ng inyong mga member, ay nako, i-reach out nyo na talaga. Oo. Kasi ang Panginoong Hesus, ganun ginawa niya. Imposible naman na naging unbeliever sila. Naniniwala ako na naging believer sila. At naniniwala ako na may mga naging leader din sila. So kayo, huwag kayong matakot na mag-reach out ng family member ng inyong mga cell group member. Kahit ako, ganun din ang ginagawa ko. Tinutulungan ko yung mga cell member ko na ma-reach out ang kanilang family. Una, syempre, pinagpipray muna namin magkaroon ng spirit of conviction at kalaunan, nararamdaman talaga namin na ayun, nag-church na rin sila. At syempre, ipapakilala ko yung nanay sa nanay, yung tatay, syempre ipapakilala ko rin sa leader ng tatay, yung leader ng ate, ipapakilala mo sa leader na yung member na ate, yung na-reach out na ate ng cell member mo, ipapakilala mo rin yun sa leader ng church na nag-handle din ng mga kadalagahan o ng mga binata. Syempre, ganun yun. So, ikaw yung nag-reach out, tapos ikaw din, ipapakilala mo sila sa kapwa mo leader na nag-handle ng mga dalaga o nag-handle ng mga nanay, ng mga tatay o ng mga binata. So, depende. Ako nga, ang strategy ko yan, inuuna ko yung mga lolo at lola. Kasi kapag na-reach out nyo yung lolo at lola, ay nako, ang bilis na lang ma-reach out ng kanilang mga apo. So, yan ang strategy sa ministry. Hindi pwedeng pabayaan mo sila kasi kapag leader ka, tapos yung cell member mo pinabayaan mo lang, ay nako, magiging backslider yan kasi yung family member niya unbeliever tapos siya lang unbeliever. Pagtutulungan niya ng family, iaharas talaga yan, mahaharas ang cell member mo ng kanyang pamilya. Kaya ikaw na leader, tumayo ka sa katotohanan at puntahan mo siya sa kanila. At ipakilala mo ang Panginoong Hesus. At ikaw, sa iyo at sa gusto mo, sasamahan ka rin ng Diyos. Kasi ako nga sinasamahan ako palagi ni Lord. Kahit may death threat, kahit may harassment, kahit may physical intimidation. So, pinupuntahan pa rin namin. Kasi alam namin na kasama namin ang Diyos. Ganun ang ministry. Yes, gusto mo magkaroon ng ministry expansion? Yung cell member mo, may unbeliever yan na kapamilya. Sila muna i-reach out nyo. Okay? Kinakalaunan, makikita nyo ang paglago. So, sa video na to, nakakita nyo yung first stage ng family. Sa part 4, i-reveal ko yung second stage.